posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Miriam's Derma Problem. It is wonderful to worship, pero ano ba talaga ang kahulugan at ano ba at ibang uri ng pagsamba? Ang paglagay sa tamang lugar ay isa ring pagsamba because God is God of order. Kaya lagi tinuturo, lumagay ka sa lugar. Follow the system, the organization, because God is organized and God likes people to live civilized lives where there is order. And if there's going to be order, people have to stay in their proper places. Abuse of privilege, abuse of relationships can threaten the very relationship and the organization where people belong. Ang ating pag-aaral ngayon tungkol sa isang pag-alis sa tamang lugar ng taong dapat sana nasa tamang lugar, si Miriam, kapatid ni Moses. Miriam's derma problem. Ano ba ang naging skin problem nitong ate ni Moses? Aming Diyos, salamat sapagkat kayo nakikinig sa panalangin. We ask you, Father, to forgive us, cleanse our sins. We declare all our need for you, our sinfulness and our filth. And we ask you, Father, to wash us with the blood of Jesus. Make us clean, not because we deserve to be so, not because we are, but because you are. And we ask you, Father, to let the mighty, precious, and powerful blood of Jesus cleanse us from all iniquity. Patawarin niyo po kami, linisin, restore us, and bless us. We are gathered to ask blessings from you and to bless your holy name as well. Lord, walk in our midst, teach us. Let your power be, O God, the power over all of us. We bring every thought captive to the name of your Son, Jesus, and we ask you, Lord, let every evil spirit, every evil man, and every evil intention be destroyed and trampled upon by the power of the name of Jesus. We ask you, Lord, take over, sit on your throne of power, dispense wisdom and blessing. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. Alam po natin ang kasaysayan na si Moses tinawag ng Panginoon to lead the nation of Israel out of slavery, out of Egypt and into the promised land. But the people of Israel were very hard-headed. Therefore, what must have been just a 2-week travel from Egypt to the promised land took them 40 years. Dapat in a matter of 2 weeks, up to 2 months at most, nakarating na sila sa pupuntahan nila ayon sa mga calculations ng mga experts. Pero nagpaikot-ikot sila sa desyerto dahil marami silang naging kasalanan. At dahil sa kasalanan din na yun, lalong humaba pa ang kanilang paghihirap. Isa dyan ang naging kasalanan laban kay Moses ng kanyang dalawang kapatid. Numbers 12 verses 1 to 2. Miriam and Aaron began to talk against Moses because of his Cushite wife, for he had married a Cushite. Has the Lord spoken only through Moses? They asked. Hasn't he also spoken through us? And the Lord heard this. Iginagalang ng buong bayan si Moses, pero meron ng mga nagsisimulang magreklamo, magrebelde. Sabi nila, ba't ba kami pinaalis-alis sa Egypt? Why were we led out of Egypt? Namimiss namin ng mga melon, mga pakwan, mga sibuyas, mga pagkain sa Egypt. Tapos, ang hirap-hirap ng paglalakbay na ito. In such a very volatile situation, people in higher authority must remain solid and with one another. Kasi kung ang mga tao matataas ang posisyon, sila pa yung magsisiraan, sila pa yung magsasalita laban sa isa't isa, lalong lalaki ang loob ng mga rebellious people. At yan ang naging kasalanan ni Miriam at Aaron, kapatid ni Moses, nagsimula rin silang magreklamo. Ang number 1 na reason ng kanilang pagreklamo ay yung napiling pakasalan ng kapatid nila, isang Ethiopian woman. Hindi nila gusto for whatever reason. At yon ang naging excuse para lumaki ang kanilang reklamo. Ang inireklamo na nila ngayon yung leadership ni Moses. Sabi nila, bakit?
si Moses lang bang kinakausap ng Diyos? Di ba kami rin? Kasi naman si Moses, noong tumatanggi sa ministry, sabi naman sa kanya ni Lord, kung sinasabi mong hindi ka spokesperson, hindi ka magaling magsalita, okay, your brother Aaron can become your spokesperson. So napasama si Aaron. At si Miriam, como kapatid din, laging kasama. Pag kinakausap ng Panginoon si Moses, nadidinig na rin niya. Kasali kasi siya sa inner circle. So Moses' sister Miriam and brother Aaron began to talk against Moses. Di bali na sana ibang tao talking against him, pero ito kapatid pa. Nasa top leadership pa sila. It was an in-law issue, and Moses, you will remember, was the youngest in the family. Ate niya si Miriam, kuya niya itong si Aaron. And they began to question, even to erode Moses' spiritual authority. In such a difficult time, you need strong leadership and you need strong followership. So, hindi dapat nagmumula dun pa sa mga kapatid yung pagtatanong mismo tungkol sa otoridad ni Moses. Kinu-question nila, and of course, it was going to breed rebellion. And it was not only that, Miriam and Aaron began to lift themselves up before the people at the expense of Moses. Sabi nila, bakit? Kami man ang kinakausap pa. Hindi lang naman siya. Anong ibig sabihin nun? Makinig din kayo sa amin. Meron din kaming karapatan na pakinggan ninyo at dapat din kami ay sundin ninyo. Well, up to a point, Miriam was really a leader. We know that she led the women in dancing with tambourines when the army of Pharaoh was drowned by God. And Aaron was Moses' priest spokesman. May katotohanan naman na sila naman ay merong mga responsible positions or positions of responsibility. Pero lumaki ang ulo. Yan yung mga kasabihan ng mga langaw na nakatungtong sa kalabaw, akala nila mas mataas pa sila kaysa sa kalabaw. Si Moses lang daw bang kinakausap? Sila rin. Samantalang kasama lang naman sila. Hindi naman talaga sila yung kinakausap ng Diyos. Numbers 12:4-9. At once the Lord said to Moses, Aaron, and Miriam, "Come out to the tent of meeting, all three of you." So the three of them came out. Then the Lord came down in a pillar of cloud. He stood at the entrance of the tent and summoned Aaron and Miriam. When both of them stepped forward, he said, "Listen to my words. When a prophet of the Lord is among you, I reveal myself to him in visions. I speak to him in dreams. But this is not true of my servant Moses. He is faithful in all my house. With him I speak face to face, clearly, and not in riddles. He sees the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses?" The anger of the Lord burned against them, and he left them. Masyadong dramatic yung encounter. The Lord called the three. Halika kayong magkakapatid. Mayroon tayong meeting. At bumaba ang Panginoon sa anyo ng malaking poste na parang ulap. Talagang yung that which inspires awe. Nakakatakot kung may atraso ka. Nakakatuwa kung may ginagawa kang tama. You know naman, the power of the Almighty is something you are glad about pag wala kang parusang kinakatakutan. And the Lord reaffirmed His favor on Moses. Sabi niya, hindi niyo ba napansin? Sa hinaba-haba ng panahon, pag may mga propeta akong pinapadala sa inyo, kinakausap ko lang sa panaginip. Nananaginip sila, nagkakaroon sila ng mga pangitain, tapos sasabihin nila sa inyo. Hindi niyo ba nahalata na kay Moses hindi pa napanaginip? Hindi vision, harapan kami mag-usap? Pinapakita ko sa kanya yung aking anyo. Hindi niyo ba nakita at nahalata na special siya sa akin? That Moses sees my form. That I give him very special revelation. Na si Moses na minsang nakaharap ang Panginoon, pagbaba niya sa bundok, umiilaw talaga siya, naging luminous. Parang radioactive yung katawan niya. Nagliliwanag, kailangan takpan pa siya ng kumot para hindi matakot ang mga tao dahil lumiilaw siya. There was powerful anointing and obvious blessedness. Alam mo, anointed. Alam mo, empowered by God. Sabi niya, nakita niyo yan, hindi man lang kayo natakot.
na batikusin siya? Hindi kayo natakot na magsalita laban sa kanya? Hindi nyo ba alam na pag kinalaban nyo siya, ako ang kalaban nyo? So the Lord asked why they were not afraid to speak against Moses and in the process offend God. And the Bible is very clear. God burned with anger. Talagang kumukulo siya sa galit. Galitin mo na ang lahat, huwag lang ang Diyos. Nagalit ang Diyos sa magkapatid. Number 12:10-13. When the cloud lifted up from above the tent, there stood Miriam leprous, like snow. Aaron turned toward her and saw that she had leprosy. And he said to Moses, "Please, my Lord, do not hold against us the sin we have so foolishly committed. Do not let her be like a stillborn infant coming from its mother's womb with its flesh half eaten away." So Moses cried out to the Lord, "O God, please heal her." So Miriam was inflicted with a derma problem. Nagkaroon siya ng ketong. Nung umalis yung ulap na yun na presensya ng Panginoon, makita nila si Miriam puting-puti, parang snow. It's the early stages of leprosy. Talagang puting-puti ang kanyang balat. And it was the worst punishment at the time because at the time leprosy was incurable. And leprosy had always been associated by Israel as a punishment from God. Hindi natin yung dapat gawin ngayon kasi hindi naman ngayon ganyan uso yung ganong pag-iisip. Pero noon, iniisip nila, may ketong ka, therefore pinaparusahan ka ng Diyos. Biglang naging Lord ni Aaron si Moses. Lord, ang tawag niya sa kanyang kapatid. Aaron pleaded with Moses for Miriam. Talagang magkakampi ang magkapatid na ito. O kaya natakot din siya na baka siya yung next. And Aaron admitted their foolishness and their sin. Sabi, nagkamali kami, patawarin mo na po kami. Kulang-kulang na lang mangupo na siya. At dahil nadinig ni Moses ang mga pakiusap ng kanyang kapatid, Moses cried out to God for Miriam's healing. Mabait talaga. Yung dalawa, magkakampi talaga. Take note that Miriam and Aaron did not and could not appeal to God directly. Yabang-yabang nila kanina. Sabi, bakit? Kami ba hindi kinakausap ng Diyos? Siya lang ba? O ngayon, ba't di sila kumuusap sa Diyos? Hindi sila nangahas magdasal sa Diyos sa paggalingin si Miriam, patawarin sila. Sabi, Moses, please naman, patawarin mo kami at ipagdasal mo kami, ilapit mo kami sa Diyos. Ipinahiya sila ng Diyos. Kasi kung ang ipinagyayabang nila na sila man ay kinakausap ng Diyos, napatunayang hindi. Kasi hindi sila naglakas ng loob na dumiretso sa Diyos. Alam nilang hindi naman talaga sila pwedeng dumiretso. Dadaan sila kay Moses. Talagang kung saan ka kasi nagmamataas sa buhay, kung saan ka nagyayabang, doon kayo babagsak. Para magkabali-bali ang iyong likod at mapilitan kang yumuko sa Diyos. At yumuko sa kanyang mga hinihirang. Ang talagang nagmamataas, kung saan nagmamalaki, doon pinapaliit. So ang claim nila, kinakausap din sila nung nagkaketong, hindi sila nangahas makipag-usap sa Diyos. At ito namang si Moses, nagdasal ka agad, tumawag sa Diyos, patawarin nyo na po, pagalingin nyo na ate ko. Numbers 12:14. The Lord replied to Moses, "If her father had spit in her face, would she not have been in disgrace for 7 days? Confine her outside the camp for 7 days. After that, she can be brought back." Hanggang ngayon po, sa mga makakaluma na mga kultura sa Middle East, ang tatay na may authority sa anak, pag dinuran niya ang muka ng kanyang anak na babae, para na siya isinumpa. Siya ay mahihiwalay sa kanilang pamilya at ang lahat ng mga pabor na ibinibigay sa kanya, babawiin. Ito ang pinagmumulan ng kaugalian na yon. Kaya sabi ni Moses, patawarin nyo na po, pagalingin. Sabi naman ng Diyos, hindi ba kung tatay lamang ang dudura sa mukha ng anak niyang babae, ang kailangan siya ay ihiwalay at parusahan? Ako pa, Diyos, tatay ng mga tatay, God of gods, ang dumura sa mukha niya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng ketong? Kung ganon, sabi ganon, at least, dapat 7 days din siyang madisgrace, mapahiya, palabasin sa kampo, isama sa mga may ketong at sa mga pinarurusahan.
Sila po kasi ay naglalakbay, mga tent lang ang tinitirhan nila, kaya pag lumakad yung ulap na presensya ng Diyos o apoy, bunot ang mga tent, tiklop ang mga lahat, lakad din sila susunod. Kailangan sumunod sila. Kasi sila ay naglalakbay patungo sa promised land. Pero pagka ganyang may mga nakakulong, may mga pinapalabas sila sa camp, dinedisiplina, hindi umaalis, hindi lumalakad ang Exodus, nade-delay. Kasi may mga taong nakahiwalay at nakakulong. At ganun ang nangyari kay Moses. Kay Miriam, rather. So the Lord listened to Moses, but not without the least punishment for Miriam. She would be disgraced for 7 days with the lepers outside the camp. So the entire nation got to know, and the entire nation did not move. Nakita nyo nangyari? Nagtataka mga tao, ba't hindi tayo lumalakad? Si Miriam, may leprosy. So itong madaldal na kapatid, nagre-reklamo, nagsisimula ng rebellion, nalaman ng lahat na binigyan ng Diyos ang ketong. At dahil doon, ang buong bayan ay hindi umusad, they did not move, nadamay ang lahat. Na-delay by at least 7 days ang pagdating nila sa promised land. Because the people listened to Miriam, because they did not rebuke her when she was talking against Moses, because they gave her an audience and a forum, they were all affected. So naparusahan ang lahat. What are the lessons learned aside from your own personal reflections? One is that do not be intoxicated by delegated power or authority. Pinapahiram lang naman sila ni Moses ng kapangyarihan eh. Si Moses talaga yung meron. Dinedelegatean lang sila. Nakalimutan na nila yun. Akala nila meron din talaga silang tunay na authority. Eh hindi naman silang kausap ng Diyos. As long as they were under the authority of Moses, they could function well. But without that authority coming from the chosen channel of God, they were nothing. So ganun ang dapat nating tandaan. Pati mga delegated authority natin. Halimbawa, sa company, may delegated authority sa inyo, you should follow the chain of command. Sa armed forces, may delegated authority, follow the chain of command. Sa bahay, merong chain of command, follow the chain of command. Hindi ko mo binibigyan ka ng kapangyarihan. Sasabihin ng nanay mo, ikaw ang bahala sa mga kapatid mo, mawawala kami ng tatay mo ng 3 buwan, tapos biglang aabuso ka na, ibinigyan ka lang ng assignment. Delegated authority must be reported to the giver of it. Another lesson we learn is do not speak or go against the Lord's anointed leader. Hindi lang sa religious circles may anointed leader. Siyempre sa religious leadership, theocratic, God and His anointed leader and everybody else who is appointed. Sa family, may anointed leader, yung father, then yung mother, then yung mga children. Sa mga kumpanya, merong anointed leadership. Kasi sabi sa Bible, lahat ng kapangyarihan, lahat ng otoridad galing sa Diyos. Ibig sabihin yan, kahit hindi yan religious, kahit hindi nila nire-recognize yung Diyos, Diyos pa rin ang nasa taas niyan at siya ang nagbibigay ng kapangyarihan sa lahat. At kailangan sumusunod ka dyan. At pagka tayo hindi sumusunod sa kanyang mga anointed leaders, pinepersonal yun ng Diyos. Lalong-lalo, siyempre, kung yung anointed leader, blameless, katulad ni Moses. Kasi pag yung mga anointed leaders naman, corrupt, Diyos mismo, pinaparusahan niya yung mga yan. Pero sabi niya sa Psalm 105:15, do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. Yan ang kabilin-bilinan. Kung sila'y nagkakamali, Diyos ang magtutuwid sa kanila, hindi ikaw. Habang nandyan sila, kailangan tayong lumagay sa lugar. Do not speak against people above to people below. Meron kasing protocol na sinira itong si Miriam eh. She breached protocol. Moses was at the top, and they were beneath him, although being brothers and sisters, they're almost like equal to him, no? Blood relations. Pero yung mga taong kausap nila were way, way below. Ikaw na nasa taas, may sinasabi ka against sa nas mataas sa'yo o ka-equal mo, dun sa taong nasa baba. This is a violation of God's ethics. Halimbawa, magkakapatid kayo, may edad na kayo. May mga problema ka sa kapatid mo, may alam kayong mga flaws nila, pero hindi mo yan dinidiscuss sa yung mga pamangkin. Ibang level sila. Hindi dapat mag-erode yung kanilang respeto, yung kanilang paggalang doon sa mga nakakataas. Kaya hindi mo ibinababayan. Mag-asawa kayo, may problema kayo, hindi mo dinidiscuss sa mga anak mo. Lalo't mga personal na problema ninyo.
Kasi baka yung anak mo, sa'yo lang kumampi, maging rebellious sa asawa mo. Ayaw ng Panginoon ng ganong gulo sa church, sa family, sa lipunan, sa kumpanya. Kaya dapat tayo lumalagay sa lugar. May mga bagay na dinidiscuss sa level mo lang. Hindi mo dinidiscuss sa mga nasa baba yun. Kasi lalaki ang loob nila. At pagkatapos susuwagin nila yung authority, kasama ka na rin sa susunod na susuwagin nila. It's very important. God is very, very serious about ethics, about the chain of command. Another lesson we learn is that do not start rebellious activities and do not model insubordination, especially if your family, your organization has problems. Malaki na nga ang problema ng bayang Israel noon. Dadagdagan pa nila ng internal problem. Ang totoo noon, wala namang kakwenta-kwenta kasi yung issue nila eh. You know what the real issue was? Envy. Naiinggit sila that Moses was respected by all. Kaya sinasabi nila, bakit siya lang ba kinakausap ng Diyos? Kami man. Ibig sabihin, respeto nyo rin kami. Naiinggit sila sa kapangyarihan ng kapatid nila. Naging butas lang nila yung napiling pangasawa. Kaya yun ang bigla nilang minamalaking issue. 2 Chronicles 13, 5-6, 15, and 20. Don't you know that the Lord, the God of Israel, has given the kingship of Israel to David and his descendants forever by a covenant of salt? Yet Jeroboam, son of Nebat, an official of Solomon, son of David, rebelled against his master. God routed Jeroboam and did not regain power during the time of Abijah. And the Lord struck him down and he died. So, malaking kwento. Ang ibig sabihin lang naman nun, lumalaban sila doon sa pinili ng Diyos na pamilya mag-ahari doon sa kanilang bayan, ang Diyos mismo ang pumalo at pumatay sa kanya. God hates rebellion against His chosen leader. God hates insubordination against His anointed ones. Whether those anointed ones were sterling and whether they were above reproach was not the point. The point was, God would deal with them. Hindi yung mga nasa baba ang nagtutuwid sa nasa taas. Democracy ang tawag doon. Diba? Pero sa Diyos, theocracy. Power from above, pababa. Sa democracy, is the opposite. Power from below, papataas. So nakikita natin yung mga ethics involved here. Another thing we learn from this story is to repent at once when error is committed. Malaki yung error nila eh. Lumaban sila sa otoridad na Diyos ang naglagay. Ngayon, kung hindi naman yung Diyos ang naglagay, baka pwede pa. Pero ito, Diyos ang malinaw na naglagay. Hindi mo dapat sasalungatin. Pero ang ginawa agad ni Aaron, nung nakita niya na nagkaroon ng leprosy ang kapatid niya, humingi agad ng tawad. Kakamali naman talaga tayo eh. Lahat tayo. Ang mahalaga, oras na nakita mo ba agad na nagkamali ka, nagsisisi ka at humihingi ng tawad para hindi na lumaki. Baka ang kasunod nga, siya pa yung magka-leprosy niyan eh. O kaya si Miriam mamatay na sa leprosy kung hindi sila nagbagong loob agad-agad. Leviticus 5:5, when anyone is guilty, he must confess in what way he has sinned. Agad-agad. Agad, sorry, ay, mali ako. Naranasan nyo na ba mga kapatid na meron kayong mali, na-realize yung mali kayo, pero pinanigasan nyo pa? Hindi pa kayo nag-sorry agad? Yung pagsasorry, bawat minutong lumalampas mula nung na-realize mong mali ka, na hindi ka nag-sorry agad, papahirap ng papahirap sabihin. Papahirap ng papahirap humingi ng tawad. At yun din naman pinagkamalian, papatagal at papahirap sa kanya magpatawad habang tumatagal kang hindi kumikilala sa iyong kamalian. Kaya dapat agad-agad. Sabi niya, uy, sorry, Moses, my Lord Moses, sorry. So we ask for forgiveness. Another lesson we learn from this story is that you ask God through anointed channels. Sure, you can ask God directly. We are being encouraged. But Aaron spoke to Moses to speak to God for them. Why? Because this was also corrective. Ang galing talaga ng style ng Diyos eh. Binabaliwala nila si Moses, sabi nakakadiretso sila sa Diyos. Ngayon, binigyan sila ng inflection na alam nilang hindi pwedeng gumaling kung hindi dadaan kay Moses. Kaya doon sila dumaan. They were humbled. So if you have to eat your humble pie, eat it. When you have to swallow a toad, don't look at it too long. Swallow it quickly.
Kaya kung meron tayong kailangang ihingi ng tawad agad, magpakumbaba, gawin na, agad-agad. Habang tinititigan mo yung lulunukin mong palaka, mas humihirap lulunin. Kaya bilisan mo na. Ganon din yung pagpapakumbaba, ganon din yung pagpapakiusap na tayo ay patawarin. At mahalagang lesson dito, sabi sa James 5:16, the prayer of a righteous man is powerful and effective. If there's a righteous man or woman who prays for you, you are blessed. If there's a righteous man or woman that you can go to and say, pray for me, you are blessed. Mas mapalad ka na merong kakilalang righteous person na pinapakinggan ng Diyos kaysa mayaman o kaya makapangyarihan o sikat. Although may mayaman, makapangyarihan at sikat na pinapakinggan din naman ng Diyos. Hindi double blessing. Pero ang mahalaga at tiyakin nyo mga kapatid, sa listahan ng mga kakilala nyo, kaibigan ninyo, natatawagan nyo, textmates nyo, merong mga matuwid na tao na pinapakinggan ng Diyos. Because the prayer of righteous people moves the hand of God. Hindi pinaliwanag sa Biblia kung bakit, pero gano'n naman. Si Elijah nanalangin na, huwag umulan, hindi umulan. Nanalangin siyang umulan, umulan. Kung may kaibigan kang tulad nun. Siyempre, sila pinapakinggan din naman ng Diyos dahil hindi naman for sale yung prayer nila. At saka hindi rin pwede sila mag-pray ng labag sa kanilang kalooban at pagiging maka-Diyos din. But it's precious to develop relationships with people who are godly. And this godliness is not a franchise only of pastors or elders or deacons or deaconesses. Maraming mga tao dyan, walang posisyon, walang mga matataas na kalagayan sa organisasyon, pero righteous ang mga buhay. Gagawin nyo silang mga kakampi at tayo makikipag-pray with them and we seek their prayer. You, of course, must pray yourself, but the Bible has teachings on and examples of intercessory prayer. It is precious. Meron pa tayong isang dapat matutunan dito mga kapatid. Do not listen to and do not tolerate a grumbler like Miriam. Hindi na uubos ang mareklamo. Ang mga mainggitero at inggitera, mahilig mag-intriga, hindi na uubos. Pero ang apoy nila ay mauubos kung hindi nyo gagatungan. Yung kanilang siga, yung kanilang malaking bonfire, kung hindi nyo hahagisan ng bagong kahoy, bagong tuyong dahon, bagong papel, mauubos din yung apoy nun. Ano naman yung mga tuyong dahon, papel, kahoy? Mga tenga na nakikinig sa mga reklamador. Dapat kung may mahilig magrereklamo dyan, huwag niyong bigyan ng audience. Huwag niyong bigyan ng pansin. Huwag niyong encourage na laging magreklamo ng reklamo. In your family, in your social circle, in your organization, there will always be people who grumble against authority. Don't give them an audience. Lalo lamang lalala ang kalagayan. Proverbs 14:15-16, a simple man believes anything. A wise man fears the Lord and shuns evil. At ayaw ni Lord, nakita nyo, yung talk against His anointed. Talk against people that makes the listeners become rebellious or they become unhappy with their lives. And then there is order and there is chaos. There is disorder rather. Pinakamahirap na maramdaman, inggit. At ang pinakamahirap na energy na papunta sa'yo, yung inggit din. Pag kinakainggitan ka, anything can happen. Ang mga taong naiinggit, nawawalan sila ng katwiran, nawawalan sila ng bait. At kung nakikita natin, ito nakikriticize na to, naiinggit to. You know, every form of criticism, every form of gossip is a form of envy. Why? Kasi kung hindi kayo naiinggit sa tao, dapat naaawa kayo sa tao. Halimbawa, meron siyang mali. Ang pangit ng damit niya. Kung malinis ang inyong puso at wala kayong inggit, di ba nakakaawa siya? Ang pangit naman ng damit niya. Pero ba't may kikriticize? Most of the time, may envy ka sa tao na yan. Kaya mo kinikriticize. Tuwang-tuwa ka na nakakita ka ng weakness na pwede mong palakihin. Tuwang-tuwa ka na nakakita ka na isang bagay kung saan parang panalo ka. Kaya mo siya ibababa kasi pwede kang tumaas. Every gossip is a form of criticism. Kaya ayaw ng Diyos niyan, yung ganyan mga usapan. Hindi ka naman talaga constructive ang ginagawa kasi kung gusto mong makatulong sa tao, siya ang pupuntahan mo.
Sana itong magkapatid na Miriam at Aaron nagpunta kay Moses. Moses, bakit ka naman ganyan? Hindi, sa mga tao nagpunta. Si Moses, tatakatik, tak, 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 tak. So, pagka may problema, malalaman nyo kung malinis ang kalooban nung nagsasalita. Paano? Ang kinakausap niya yung taong concerned. If you have a good heart and there is a problem, you go to the person concerned. You go to the person who you think is the problem. But you don't go to other people and make them believe you that this person is really a problematic person. Kasi ang ginagawa mo lang noon, kumukuha ka ng mga kakampi. In other words, you're really preparing for warfare. But if you have a good intention, nasaktan ka, nagalit ka kay ganung tao, ano sabi sa Bible? Pumunta ka sa kanya, tell him his fault between him and you alone. Pero pag pumunta ka sa iba, alam mo, si ganito may fault, si ganyan may fault, hindi yan ang biblical way. Kaya tayo, pag nakakarinig ng ganyan, sabi mo, teka, ako ba si A? Sabi mo kasi, si A kasi, sabi mo, mayabang. Ako ba si A? Hindi. Ba't sa akin mo sinasabi? Pumunta ka kay A. Sabihin mo sa kanya, nang maipaliwanag niya sa'yo, nang maliwanagan ka, baka naman nadidiliman ka lang. Pero pag nakinig ka doon, nakita niyo yung tao nakinig kay Miriam, nadamay silang lahat. Na-delay ang kanilang paglalakbay. Leviticus 5:1, if a person sins because he does not speak up when he hears a public charge to testify regarding something he has seen or learned about, he will be held responsible. Haba naman yung sentence na yan, ano? Sinasabi lang, may nadinig ka. Pagkatapos, magiging responsible ka kung hindi mo ginawa yung tama. Tulad ng mga tao, dapat itinuwid nila si Miriam eh. Huwag ka magsalita ng ganyan. Ayaw ng Diyos ng ganyan. Pumunta ka sa mga kapatid mo, sa kanya mo sabihin ng reklamo mo. Yun ang dapat nilang ginawa. At mga kapatid, kung yan ang gagawin natin, walang chismis na kakalat. Walang problemang lalaki. Kaya dapat lahat tayo may pananagutan dyan. May isa pa tayong dapat maunawaan sa kwentong ito. Do not expect God's forgiveness to exempt the offender from the consequences. Akala ba natin, pag humingi tayo ng tawad, wala ng consequence? Meron pa. Pinatawad lang nga tayo. Pag pinairal mo yung 1 John 1:9, that if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us. Yes, God forgives. But it means that He's not going to throw you to eternal hell because of your sin. But expect that you will have to pay. Ang pagpapatawad sa kasalanan ay hindi exemption from its consequence. Halimbawa, may utang ka, takal-takal mo hindi binabayaran, humingi ka ng tawad, alam ka namang bayad na. Pinapatawad ka lang sa hindi mo pagbabayad ng matagal, pero magbabayad ka pa rin. Ganon yun. Kaya tayo kamisan, sorry, sorry na, tapos hindi ka nagbabayad. Kailangan pag may nagawa kang masama sa isang tao, nag-sorry ka at may bayad. Nakita nyo si Zacchaeus? Matapos yan dayain yung maraming mga tao sa pangsiningil ng buwis, nung ma-realize na yung kamalian niya, naghumingi siya ng tawad sa Panginoon, nagbagong loob siya, pero ibabalik niya, lahat yung dinaya niya, may interest pa. So kayo, pagka mayroong nagawang mali, sorry, pero may padala kayong cake o prutas, may padala kayong kung ano, hindi yung sorry lang, period na. Kailangan may dala kang peace offering sa tao. Ganon din sa Panginoon. You pay. You are only exempted from the eternal consequence of your sin, but you are not exempted from the practical consequence of what you did. Yun ang ibig sabihin ng pinapatawad. Proverbs 11:21, be sure of this, the wicked will not go unpunished. Hindi pwedeng walang parusa. At having realized that, hindi natin mamagaanin ang kasalanan dahil pinapatawad naman tayo ng Diyos 70 times 7. Yes, walang katapusang patawad, pero mayroong multa. Pagkapasa mo sa pulis, patawarin niyo po ako, hindi ako dapat dito nag-park. O sige, pinapatawad na kita, pero ito yung ticket. Napatawad ka, iba yung pinatawad ka, at iba naman yung papairalin mo yung batas. Dapat ang batas masunod. Sabi sa Bible, whatever a man sows, he shall reap. God is not mocked. Be sure that your sin will find you out. Now, some leprosies could be caused by sin, by rebelliousness, by talking in an evil way. Nakita nyo, yung kasalanan nag-translate into physical illness. So maaring ang ilan natin na mga physical illnesses dahil sa kasalanan.
So hindi lang tayo nagkakaroon ng clinical diagnosis. Laging masakit ang ulo ko, sumasakit ang tiyan ko, bakit kaya laging namimitig ang aking paa, nangingimay ang aking braso, bakit kaya ako laging nahihilo? Yes, you go to doctors, you go to health caregivers, you go to clinics to find out yung pathology ng sakit mo, mikrobyo ba yan, o may clinical reason. Pero hindi lang yun. Magkakaroon ka rin ng spiritual diagnosis. Magtatanong ka rin sa Diyos, mag-iisip-isip, magbubulay-bulay. Baka naman kaya ako laging may ulcers. Kasi ang sungit ko. Pwede yun. Baka naman kaya laging sumasakit ang ulo ko kasi warrior ako eh. Kasalanan yung worry dahil hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Baka naman kaya ganito ang feeling ko, hindi ako mapagkatulog. Kasi meron ako mga envy, meron ako mga galit. Ang nangyayari, yung spiritual reality, the spiritual illness translates into a physical illness. Many illnesses have spiritual roots. Pero siyempre, hindi naman yun dinadiagnose sa mga doktor. Kaya ang nakikita lang nila yung hanggang physical, pathological reasons. But beyond that, yung sinasabi nilang mind over matter, beyond what is seen is unseen, the unseen. Beyond what is tangible is the intangible. Kaya ang pinakamahalaga, kung meron kayong mga sakit na pabalik-balik, hindi nyo maintindihan, hindi magamot-gamot, hanapin ang pinag-uugatan nito, maaaring kasalanan. Daling makalimutan yung katotohanan na yun na tayo mga spiritual beings. We are not only physical beings. May espiritu tayo sa katawan na ito. At alin man sa dalawang yan ang may sakit, parehong naapektuhan. Pati ang espiritu, naapektuhan yan pagka ang body mo weak. Kaya nga sabi, the spirit is willing, but the body is weak. Diba? Naapektuhan pati spirit sa weakness ng body. Ganon din yun, yung weakness ng spirit, naapektuhan yung body. Kaya dapat parehong inaalagaan at parehong tinitingnan. Huwag niyong lilimutin ang soul searching pag naghahanap kayo ng lunas sa mga karamdaman. Sin separates. Kita niyo yung sin nitong si Miriam. Nahiwalay siya sa camp, nahiwalay siya sa kanyang kapatid, nahiwalay siya sa Diyos. Yan ang ginagawa ng kasalanan. Kaya gustong-gusto ni Satanas na tayo nagkakasala kasi nagkakahiwalay tayo. Nag-aaway-away tayo, nagkakagalit tayo. Madali niya tayong kontrolin. Pagka tayo malayo sa kapwa, malungkot, o kaya ay galit, dumadali. So whatever it is that might be our sins, repent and be restored. Miriam's derma problem was really a heart problem. It was a mind problem. It was a problem of attitude. It was a problem of jealousy and envy. Kaya kung tayo maiinggitin, masiselosin, sabi, be transformed by the renewing of your mind. Marami kayong magiging physical illnesses pag kayo'y mga inggitero at inggitera, mga seloso at selosa, pagka tayo ay mahilig na tumingin sa iba at pagkatapos gustuhin yung hindi naman atin. Kaya babawal din niya sa Ten Commandments, don't covet. Yung hindi sa'yo, huwag mong paghangaran. Kasi masisira ang iyong bait, masisira ang iyong ulo, kasunod masisira ang diskarte mo sa buhay. Isa pa nating dapat balik-balikan, we must recognize and respect anointing. God's anointing. We must also respect position and achievement, even in our own Moses. Siguro itong si Miriam, naalala niyang, bakit? Ako naman ang naglagay sa'yo sa basket, ha? Bakit? Ako ang nagdala sa'yo at nagpaano doon sa ilog para ka mapulot ng prinsesa. Yung pagkaate niya na mamayani. At sa atin pong lipunan, bisa niyang pagkaate, pagkakuya, exaggerated. Matanda ka lang naman na isang paligo, pero sobrang mo nang dinodomina yung kapatid. Now, may kapatid ka, mas nakakabata sa'yo, pero may achievement, matuto ka magbawo. Nahihirapan kasi ang mga ate at kuya kung medyo itong mga nasa gitna o mga bunso yung achievers. Pinagpipilitan nilang, ako pa rin ang ate at ang kuya dito. Alam niyo, yung pagiging ate kuya, effective lang yan kung mga bata pa kayo dahil siya 5, kayo 8. Wow, 3 years gap. Ang laki talaga ng alam nyo kaysa sa kanya. Kasi 5 lang siya, 8 kayo eh. Kung siya 7 na at kayo 10, 3 taon pa rin yung pagitan nyo. Halos pareho na lang kayo ng alam. Kung 23 kayo at 20 siya, talaga bang malaking-malaki pang agwat ng inyong alam? Kung 53 kayo at 50 siya, huwag niyo sabihin na meron kayong alam na hindi pa niya alam yon.
Yung gap ng ranggo na magkakapatid, habang tumatagal, kumikipot. Nag-aabot-abot kayo sa isang lugar na pare-pareho na lang kayo. Kaya kahit ate ka, kuya ka, gagalang ka sa mas nakakabata sa'yo. Lalo't meron silang achievement. Lalo't meron namang nagiging bunga ang kanilang buhay. Hindi mo lagi igigiit na ikaw si ate, ikaw si kuya. Kasi ganun ang ginagawa nitong si Miriam eh. Gusto niya, baw sa kanya si Moses. Si Moses ang kinakasihan ng Diyos, hindi naman siya. You must recognize that. Kahit kung minsan ikaw yung mataas ang may pinag-aralan, pero may mas nakakababang pinag-aralan siya, pero alam mo siyang ginagamit ng Panginoon eh, siya yung anointed. Baw ka na lang. Hindi mo pwedeng sabihin, mas mataas ang pinag-aralan ko, mas matanda ako sa iyo. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, huwag mong hayaan na baliwalain ka nila dahil mas bata ka. Ikaw ang pinili sa ministry. Kahit bata ka, ikaw dapat mag-lead. Huwag ka mangimi. Kasi Diyos ang naglagay sa iyo dyan. Kaya tayo naman, tinutulungan natin yung mga so-called juniors by giving them the respect they deserve, especially if they have earned it. Mga magulang at mga anak. Malaki ang gap, 20 years, 25 years, ang gap ninyo sa anak nyo. Pero kung 70 kayo at 50 sila, ano pang alam nyo na hindi na rin nila alam? So kahit tayo mga magulang, dahan-dahan din natin we gracefully surrender many things, even to younger people, to respect the knowledge, the experience that they too have collected over the years. You cannot stand on your laurels na mas matanda ka lang. Yung pagiging matanda nung araw, sobrang kagalang-galang ang matanda. Alam niyo kung bakit? Wala namang eskwelahan nung araw eh. Noong mga panahon na ating mga tribu, nung kauna-unahang panahon, wala namang mga paaralan, walang mga specialist schools. So talagang habang tumatanda ka, dun ka lang nagkakaroon ng alam. Therefore, pag mas matanda ka, mas maalam ka sa bata. Hindi na yan totoo ngayon. Madalas nga ngayon yung bata pa ang mas maraming alam kaysa sa matanda. Di ba? Kasi sila tong nag-aaral, nagpapakadalubasa. So, nababaligtad. Kaya dapat natin sinasabi, aba, ikagalang ko ito kahit apo ko, may alam ito. Nagbabago ang takbo ng panahon. Noong araw kasi experience lang ang teacher eh. Kaya kailangan tumanda ka para magka-experience ka. Ngayon ang daming paraan para matuto. Pero hindi ko sinasabing huwag natin igalang yung matatanda kung hindi sila marunong mag-text at hindi sila marunong magbukas ng computer o hindi sila, to be better informed doesn't mean to be wiser. Many people are just better informed, but they are not necessarily wiser. You have to take the wisdom and the counsel of the years para ka talaga maging wise. Kaya kahit kailan, iginagalang pa rin talaga ang matatanda. Kung ikaw yung bata, the counsel is, lagi mong igalang ang matanda. Pero kung ikaw yung matanda, ang counsel is, matuto na rin tayong gumalang sa mga bata. Age is not the only claim to wisdom now. Kaya kailangan marunong din tayo mag-surrender ng ganon. Hindi na yung mga paraan ng unang panahon, ako matanda dito, ako masusunod. Nag-iiba ang takbo ng panahon. At hindi ibig sabihin na masama yun. Kasi yung kaalaman at kahusayan na gumawa ng mga desisyon, hindi na lang alam nung mas mahaba ang naging buhay. So we must recognize anointing, position, and achievement even among what we call our juniors. At isa pang lesson dito, gusto kong bigyan ng diin, stop the in-law wars. Nag-asawa na yung kapatid nila, wala na silang magagawa, ayaw pa nilang tanggapin yung asawa, nagkakagulo-gulo tuloy ang pamilya nila. Kung sino man ang napangasawa ng kapatid nyo, ng anak nyo, tanggapin nyo na, lalot kung mahal. Anong gagawin niyo? Hahatiin nyo ang puso ng kamag-anak nyo, between nyo at saka yung asawa. Kaya kailangan itong nagustuhan, tanggapin nyo na. Hindi naman kayong kasiping. Diba? Tanggapin nyo na. Kuminsan yung mga anak ang dadamot. Yung nanay nilang byuda o tatay nilang byudo, ayaw nilang pag-asawahin. Pero pag may sakit, hindi naman nila himas-himasin man lang. Inaabotan ba nila ng mainit na kape? Pagka ba ang mga anak nyo may sakit kayo, 24/7 babantayan kayo? Naku! Ang magbabantay sa inyo, yung spouse nyo. Kaya huwag natin pagdadamutan yung mga mahal natin sa buhay na magkaroon sila ng partner. Kahit ayaw nyo, hindi naman kayo yung partner. Kailangan tayong matutong makisama. Yung anak nyo, yung kapatid nyo, may mahal sa buhay, meron siyang sweetheart, ayaw nyo, makisama kayo para huwag namang mahirapan ng loob nitong inyong anak o ng inyong kapatid. At huwag yung papapiliin, ako o siya. Dahil magkaiba yung asawa, magkaiba yung kamag-anak, magkaiba yung kapartner.
Pagka ang mga mahal natin sa buhay, nagkakaroon sila ng partner, pasalamat tayo dahil kung natumba sila, may dadampot. Kaya ba sila laging damputin lagi? Pag nagkasakit sila, may mag-aalaga. Mahalaga yung merong ganun. Huwag tayong lumalaban at laging umiimbento ng giyera sa mga in-laws. They are permanent parts of us. So parang yung kamay mo, naiinis ka sa kamay mo, lagi mong hinahampas. Part ng family mo yan. Pag in-law mo na, part na yan ng body ninyo. Gano'ng karami pang luha ang kailangang makita natin na tumulo para matuto tayong tanggapin, makisama, and improve our relationship with our in-laws. Para tahimik ang mundo. Importante yan. Nakita natin sa kaprasong kwentong binasa natin. God hates grumbling. God hates yung mga taong puro mareklamo at bulong ng bulong. Baka naman tayo pala yun. Mahilig magreklamo, lagi naghahanap ng irereklamo, lagi na lang may galit, lagi na lang may sumbong. Grumblers inflict themselves with leprosy, whether that leprosy is visible or not. Nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang uri ng mga sakit, and grumblers also impose themselves on others. Always find something to thank God for, and really be thankful. Maraming mga bagay na dapat ipagpasalamat. Ang nakikita nila noon, yung konting problema kay Moses, hindi nila nakita na hindi na sila slaves. So tayo kaya yung mareklamo? Tayo ba yung inireklamo? Huwag na tayong gumanti. Tingnan niyo si Moses, ang bait. Pinagdasal pa niya sa Diyos. Natahimik ang pamilya nila. Huwag na kayong gaganti pa para huwag nang humaba pa. At ang problema pag gumaganti tayo, nagiging tabla. Dati mataas ang kalagayan nyo, morally sila mababa. Nung gumanti ka, bumaba ka rin, tabla na kayo. Kasi matatabla ako sa'yo. And ibig sabihin, level pareho. You no longer have a moral upper ground. So you lose the upper ground on which you stand. So gumaganti, huwag papatol sa mga ganyan. And remember, huwag mangungunsinte. Huwag ka may mabulungan ng bulungan, kwentuhan ng kwentuhan. Whether it is the church or the company, whether it's the family or the neighborhood, God doesn't like this. God likes the problem to be solved, and this is not the way to solve a problem. You go to the person concerned. Talk to the person, not about the person. Aming Diyos, nagpapasuri kami sa inyo. Kung kami man po ay biktima ng mga madadaldal, mga naiinggit, turuan mo kami magpatawad tulad ni Moses, at turuan mo kami manalangin pa nga para sa mga matatabil at mga lumalaban sa amin. At kung kami naman, Panginoon, yung Moses, yung Aaron, ipakita mo sa amin na hindi ito kalugod-lugod sa inyo. Na kung nagawa na namin, humingi kami agad ng tawad, ituwid at talikuran ng ganitong masamang gawi. At kung kami naman yung mga taong bayan na kinukwentuhan ng mga Aaron and mga Miriam sa buhay namin, huwag namin silang konsintihin. Ituro namin ang tama. At nang hindi lang magkaroon lagi ng kwentuhan, kundi magkaroon ng solusyon sa mga problema. Marami kayong itinuturo sa amin sa maiksing kwentong ito, punong-puno ng aral. Humihingi kami, Panginoon, ng mga practical applications so that we will be enriched, empowered, enlightened by your word. Na hindi kami magiging tulad din ng dati na matapos naming marinig ang kwentong ito at muli naming masuri that we will become better persons, that we will stop becoming Aarons and Miriams, we will be more like Moses, and we will stop becoming like the people that lent their ears to all this grumbling. Ituro mo rin sa amin, Panginoon, na tingnan na aming mga sarili kung ang mga sakit namin, hirap sa buhay na dinaranas ay dahil din sa kasalanan, lalong-lalo dahil sa inggit o sa selos. Ituro mo sa amin na higit na mabuting paraan. Magbulay-bulay tayo sa ilang saglit, humingi tayo ng pagpapala, pagtutuwid, kaliwanagan. Be silent before the Lord. Let's be still and hear the voice of the Lord for our personal edification. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Miriam's Derma Problem.
Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga bagay po na maaari nating kilalanin, pag-aralan, ipagmalaki bilang mga Pilipino, hindi naman para magyabang, kundi para magkaroon po tayo ng mahalagang pagtingin sa ating mga ninuno, sa ating nakaraan at sa ating sarili. Sabi nga po, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi nakararating sa paroroonan. Kaya mahalaga rin naman na atin pong pagbulay-bulayan, pag-aralan, yung mga karunungan ng ating bayan. At ngayon po ang ating hiyas na itatampok ay isang kasabihan. Bakit po hiyas ang kasabihan? Sapagkat bago naman tayo makagawa ng isang kasabihan, kailangan ng napakahabang panahon, ng pag-aaral, ng pagmamatyag, at ng isang sensitibong puso sa mga katotohanan sa daloy ng buhay. Bawat isang kasabihan po ay maaaring isa o maraming buhay na nagtulong-tulong, nagsama-sama upang makita ang mga batas ng buhay, ang mga daloy ng mga katotohanan. Kaya nga po ang isa nating pagbubulay-bulayan ngayon na kasabihan ng ating bayan na hinango po sa koleksyon ng UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma Quintanar at mga kasama. Sabi po ng kasabihang ito, ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang. Tama nga naman po. At ito po, kung ibabase natin doon sa kanyang pangunahing kahulugan, yun pong literal, totoo naman. Sa mga larangan ng digmaan, yung mga bayani, habang nasusugatan, habang tinatamaan at nagdurugo o kaya po ay lumilipad ang mga punglo sa paligid, ay lalong tumatapang. Yun po yung mga bayani, siyempre may mga duwag na pag nasugatan, umaatras naman. Pero ang mga bayani, pag nasusugatan, nag-iibayo pa ang tapang. Subalit higit po dito sa pangunahing kahulugan nito na yung literal, meron pa pong malalim na kahulugan siyempre ang hiyas ng bayan na kasabihan na ito. Na ang taong talagang matining ang loob, ang taong talagang mahusay ang kalooban, ang tao na talagang magiting ang kanya pong pagkatao. Habang siya po ay hinahamon ng mga nakapaligiran, habang siya po ay pinipilit na ikulong, ay lalo naman siyang nagpipilit na makalaya. Habang siya ay minamaliit, ay lalo naman niyang pinapatunayan ang kanyang kadakilaan. At habang siya po ay pinahihirapan sa kanya pong pagtatangkang makamit ang kanyang minimithi, ay lalo naman po siyang nagsusumigsa at lalo naman siyang nagsisikap na malampasan ang mga hadlang na ibinibigay sa kanya. Yan po ang tunay na kabayanihan. Hindi madaling matakot, hindi madaling umatras, hindi ningas kugon, hindi madaling panghinaan ng loob, at hindi madaling alisan ng damdaming marubdob upang maituloy ang mga dakilang adhikain. Yan po ang isang tunay na kabayanihan. Hindi madaling pigilin ng mga kalungkutan, hindi madaling pigilin ng mga balakid o hirap. At yan po ang isang tunay na kabayanihan. Yung pong tayo ay magkaroon ng isip na kapag naidalangin na natin at nadesisyon na natin gawin na isang bagay, hindi tayo madaling hadlangan. Habang nagkakaroon ng hadlang, lalong tumitibay ang ating determinasyon na ito'y malampasan. Habang tayo nasusugatan, lalo tayong tumatapang. Yan po ang isang magandang kaugalian ng ating bayan na dapat nating alalahanin. Hindi po yung ningas kugon na sabi ng mga banyaga tungkol sa atin, kundi yung kasabihang ito, ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang. Hallelujah! Ating paghiwalay ang kadakilaan ng Panginoon. Purihin ka, O Yahweh. Sambahin ang inyong ngalan. Sa lahat ng tao ng
diwa. Pag-ibig nyo'y ipagbubunyi ng buong sigla. Ating ialay tong awit sa Diyos Ama, ihayag ang ligayang nadadama. Isigaw sa lahat ng bansa, Alleluia! Sabay-sabay po natin isigaw, si Jesus lamang ang buhay. Siyang tunay, kay Jesus mabuhay! Lamang ang tunay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Jesus lamang ang buhay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Si Jesus lamang! Jesus lamang ang buhay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Ang iyong liwanag ang magsisilbing tanglaw sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Isa lamang ang ating sigaw, Alleluia! Buhay ang Diyos! Alleluia! Buhay ang Diyos! Alleluia! Jesus lamang ang buhay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Jesus lamang ang buhay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Jesus lamang ang buhay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Mabuhay ang Diyos! Mabuhay ang Diyos! Buhay ang Diyos! Alleluia! Buhay ang Diyos! Alleluia! Buhay ang Diyos! Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!